Naputol man ang dalawang binti ko, naputol man ang isang braso ko, hindi ako nagsisisi na nakapagligtas ako ng isang buhay. Halos kaedad siya ng anak naming babae. Ayan na ang anak ko. Naririnig ko na papalapit na siya dito. Tay, heto na ako. Tay, heto na ako. Kamusta po kayo dyan? Alam mo ba, Tay? Ang ganda ng kita natin ngayon. Naibenta ko ng maayos na presyo ang gulay at marami akong nakalakal. Nasa labahan pa rin ba si nanay? Siguro po, Tay, kasi wala pa siya sa bahay. Bumili ako ng lechong manok para sa kakainin nating tanghalian. Tara po, uwi na tayo. Gutom na ako, Tay, eh. Sige anak, tara na, gutom na din ako. Ang sarap talaga ng palabok. Tay, dahan-dahan lang po ang high blood pressure. Ang diabetes, wag po masyadong kakain ng rice ng madami. Palimos po, palimos. Maawa na po kayo, hindi pa po kami kumakain. Hello, Kuya. Ito po, pangtanghalian nyo. Kuya, tanggapin nyo na po. Maraming salamat po. Maraming salamat po talaga. Hindi pa po kami kumakain mula kagabi. Alis na po kami, kain lang po kayo dyan. Tay, kain ka lang ng marami. Wag na wag kayong magpapagutom, wag kayong mag-alala. Ako bahala sa pagkain natin sa pang-araw-araw. Pasasensya ka na anak ha, hindi na makapagtrabaho si tatay. Hirap na akong gumalaw. Pero syempre ikaw, huwag kang masyado magpakapagod. Tay, wala pong problema. Pag ako naging doktor, bibigyan kita ng kamay, bibigyan kita ng 2 paa. Kaya magsisikap akong mabuti para sa inyo ni nanay. Ang ganda na sana ng pwesto natin sa palengke at may puhunan na tayong pera. Kaso na-aksidente lang ako. Kaya naubos ang lahat. Nasaan na kaya ang iyong ina? Hindi na rin yung tumitigil kaka-extra-extra ng trabaho, maglaba, magtinda. Sa tingin niyo po, ito na po ba ang tamang panahon para magkita kaming magkapatid? Kasi po gusto ko nang makita ang aking kakambal, ang aking inay at ang aking itay. Di ba sabi niyo po papayag naman kayo sa tamang panahon? Oo naman anak. Sige anak, hahanapin natin ang iyong kapatid sa tamang edad mo. Hindi natin hahayaan na hindi mo siya makita, gagawa tayo ng paraan. Hindi kita pipigilan sa desisyon mong yan. Masaya pa nga ako at magkikita kayo. At saka, matanda na rin ako. Hindi natin alam kung hanggang kailan na lang ako. Tito, mahaba-haba pa ang iyong buhay at kung ano't ano man, nandito ako nakasuporta kay Daniela para ko na rin siyang anak dito. Yam-yam, okay ka lang ba? Kailangan natin dalhin sa ospital si Yamyam. Tay, pagbigyan niyo po akong gamitin ko uli ang kapangyarihan ko. Hindi na po aabot sa ospital si Yam-Yam. Anak, naalala mo nung ginamit mo ang iyong kapangyarihan nang sinubukan mong iligtas ang iyong nanay mula sa atake sa puso? Muntik ka na rin mawala sa buhay ko, kaya natatakot ako. Wala ang iyong kakambal para maging malakas ang inyong kapangyarihan. Bata pa po ako nung ginamit ko yun. Pero ngayong malaki na ako, kaya ko na pong kontrolin ang aking kapangyarihan. Maniwala po kayo, ayoko mapahamak si Yamyam para ko na rin po siyang kapatid. Siya ang kasama ko simula paglaki ko. Ayoko rin mawala si Yamyam. Sige, gawin mo na. Naniniwala ako sa iyo. Kaya mo yan. Yam-yam, gumaling ka, ito ang aking kapangyarihan. Ayan na nga bang sinasabi ko? Tumawag tayo ng 911.